Buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa sulat ni Pablo, unang sulat ni Pablo kay Timoteo, kabanatang 1, mula talatang 15. 1 Timothy chapter 1, verse 15 to 17. Ngayon ngang nagsimula na ang buwan ng Disyembre, ay sa buong mundo magsisimula na ang Christmas season, at anuman ang posisyon natin sa pagse-celebrate ng Christmas, at ang kininman natin na tayo ang tunay na nakakaunawa ng pagkasilang ni Kristo, ay hindi natin maiiwasan na maimpluwensyahan ng pagse-celebrate na ginagawa ng mundo. Ang ingay ng kanilang celebration, ang kulay ng kanilang mga decoration ay makakapasok sa ating isipan, at mas mainam para sa atin na mga Kristiyano kung tayo ay magninilay-nilay tungkol sa isang napakahalagang pangyayari sa kasaysayan, ang kapanganakan ng ating Panginoon, na tayo dapat ay mas mahubog ng kasulatan kaysa ng kung ano ang itinuturo sa atin ng mundo. Kaya nga, dito sa mga darating na linggo, nais kong tumingin sa mga ilang talata, mga salita ng mga apostol sa kanilang sa mga panahon na mga pagkakataon na sila ay pinag-isipan ang kapanganakan ni Kristo, ang pagpaparito ni Kristo sa mundo, at kung paano ang makikita natin sa halimbawa nila, paano nila pag-isipan ito, ano ang nagiging tugon nila kapag napupunta sa isipan nila ang katotohanan na si Kristo ay naparito sa mundo. At ngayong hapon ang ating titignan na itong talata na sinabi nga ni Pablo kay Timoteo, 1 Timothy 1:15 to 17. Hayaan niyong basahin ko sa inyo mula sa English Standard Version, 1 Timothy 1:15 to 17. Pakinggan niyo po ang salita ng Diyos. The saying is trustworthy and deserving of full acceptance that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the foremost. But I received mercy for this reason, that in me as the foremost, Jesus Christ might display His perfect patience as an example to those who were to believe in Him for eternal life. To the King of ages, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen. Pagpalain po nawa ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Tayo po ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos, kami ngay lumalapit sa iyo ngayon upang makapakinig ng inyong salita. Kami naghahangad na maliwanagan tungkol sa katotohanan na nais mong ibahagi sa amin, na kami ay matutong mas makilala kung sino ka, kung sino ang iyong anak, kung anong iyong kalooban para sa amin, at ano ang hinihingi mong tugon para sa amin na mas naaayon sa iyong kalooban. Tulungan mo nga kami, Panginoon, sa oras na ito, na makapakinig ng may bukas na puso at pananampalataya, ng sagayon ng mga katotohanan na nais mong ihatid sa amin ay tunay nga na matanim sa aming puso at magkaroon ng bisa at bunga sa aming mga buhay. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito ang panahon na ito ng Kapaskuhan ay supposedly isang pag-aalala ng kapanganakan ni Kristo. Kahit na ang mga hindi mananampalataya ay kinikilalang ito talaga ang dahilan na ito ay dahil sa kapanganakan ni Kristo. Maging ang mga pelikula na wala namang kinalaman sa relihiyon, yung Hawkeye na series ay nakaset in a Christmas setting. Yung Harry Potter ay may plot every year na may Christmas vacation na dinadaanan itong magical world nila, ay kailangan nila ding kinikilala nilang tuwing December ay magbe-break ang mga wizard para mag-celebrate ng Christmas. So nakikita natin na itong pagsapit ng kapanganakan ni Kristo ay minamarkahan maging ng mga hindi naman kumikilala sa Panginoon bilang kanyang hari at tagapagligtas.
Pero makikita nga natin, maging sa mga mananampalataya na isinama na itong gawain ng pag-celebrate ng Christmas, maging sa kanilang mga gawain, parang hindi naman umaangkop doon sa actual na supposedly inaalala nila. Ayon dun sa awit na narinig nga natin simula September na Christmas in Our Hearts ni Jose Marichan, ay naaalala niya ang Kapaskuhan o napapaisip siya tungkol kay Kristo kapag nakikita daw niya ang mga bata sa lansangan na nagtitinda ng parol. Whenever I see girls and boys ang una niya sinabi, no? Whenever I see girls and boys selling lanterns on the street, I remember the child in the manger as he sleeps. Whenever there are people giving gifts, exchanging cards, I believe that Christmas is truly in our hearts. So, dito sa kantang ito na kilalang-kilala natin, lumalabas na sa imahe ng tao ng Christmas, ang image nila ng nangyayari ay pagbibigay ng regalo, pagbibigay ng parol. May mga nagbebenta sa lansangan ng mga produkto, mga handcraft. At isipin natin, anong kinalaman ito na ang anak ng Diyos ay isinilang? Isipin natin kung halimbawa na nangyari yun sa panahon natin at ka-church natin si Mary. Halimbawa tayo ay, so sabihin natin hindi pa tayo technically church, tayo isang synagogue kasi wala pang church dahil hindi pa nga dumating si Christ. At sinabi, nalaman natin na yung ating kasamahan sa synagogue, si Mary, ay nagdadalang tao at napaniwala nga tayo na ang dinadala niya, ang pinagbubuntis niya, ay ang anak ng Diyos. Ang magiging tugon ba natin ay, uy, congratulations. Napaka-normal ba? Katulad lang din ba ng mga may ibang pinagbubuntis? Lalapit ba tayo sa kanya? Uy, pahawak naman ang tiyan mo. Kapag sinilang na yung baby, ang mangyayari ba, ang cute naman yan, pabuhat. Ganun ba ang magiging tugon natin sa harap ng pagsilang na pagpinaniniwalaan natin na ito ay pagkasilang ng ating Panginoon at tagapagligtas? Kung titingnan nga natin, ang dating na nga ng Christmas season ay hindi isang tugon sa pagkasilang ng Diyos na nagliligtas ng makasalanan, kundi isa na lamang birthday party. Pinalaki lang. Pinalaki lang yung birthday party kasi ito ay para sa isang mas importanteng tao. Pero birthday party lang din ang theme. Nagbibigay ng regalo, nagkakainan na marami. Ang nangyari sa Kapaskuhan ay ang Diyos na maluwalhati ay hinubad ang kanyang kaluwalhatian at ito'y kinubli at siya'y dumaan sa hirap para magligtas ng makasalanan. Hindi ba ang naiisip ba natin maging tugon dito ay tara tayo ay mag-party sa harap ng pangyayaring ito. Kaya makikita natin na ang kapanganakan ni Kristo ay may ibang hinihinging tugon, iba ang angkop na tugon kung atin lamang pag-iisipan ng tunay na kahulugan ng kanyang kapanganakan. Ang isa sa mga pinakadahilan nga kung bakit dapat maiba ang ating pagtingin sa Kapaskuhan, una dahil sa kung sino ang pinganak. At ito yung binabanggit dito sa 1 Timothy 1:15, ang ipinganak ay walang iba kundi si Kristo. It is Christ who came into the world. At dahil siya ay isang mas mahalagang tao kaysa sa kung sino lamang na parang ipinanganak, sinasabi na everyday may milyon-milyon na ipinapanganak sa isang bansa pa lamang. Pero wala tayong pakialam dun sa mga maraming ibang ipinapanganak. Magkakaroon tayo siguro ng pakialam kung kakilala natin o kamag-anak natin yung bagong isinilang. Pero itong ipinanganak na ito ay si Kristo na tagapagligtas at kaya nga ito ay may relevance sa atin. At dahil siya ay Kristo, siya ay anak ng Diyos, ang tugon ay hindi yung simpleng pag-respond sa kahit sinong ipinanganak na ibang baby, siya nga ay ang ating Panginoon na magliligtas sa atin. At ito'y isa pang naiiba sa kanyang pagkakapanganak ay hindi dahil ito'y ay dahil
ang pinanganak nga na ito ay Diyos na siyang lumalang ng langit at ng lupa. At kung sinasabi natin sa karamihan ng mga ipinapanganak ay na hindi nila napipili ang kanilang mga magulang, ito ay kasabihan sa atin, na sasabihin natin ay ito ang mga hindi natin napipili sa buhay, kailan tayo ipapanganak, hindi tayo nakakapili kung sino ating mga magulang. Si Kristo ay may pasya kung kanino siya ipapanganak at kung kailan. At kaya nga ang pagkakasabi, hindi lamang na siya isinilang, kundi siya ay pumarito. He came into the world. At ito'y siguro maaari nating masabi metaphorically of other people or of ourselves. At masasabihin natin that when I came into the world or when Pastor Diego came into the world many years ago, sasabihin natin yun. Pero ibang-ibang ibig sabihin natin pag sinabi natin Christ came into the world. Christ, pag sinasabi natin yun, ibig talaga nating sabihin at ibig din sabihin ni Pablo na si Kristo ay siyang nagpasya ng may layunin, may misyon na pumunta siya dito sa lupa. Itong pinakakaiba sa pangyayaring ito, si Kristo ay bumaba mula sa kanyang kaluwalhatian sa kalangitan kasama ang Ama at siya nga ay pumunta sa sanlibutan at siya isinilang bilang isang sanggol. Kaya't nakikita natin na itong kaganapang ito, ang mas angkop na tugon dito ay hindi isang Christmas party, kung hindi isang panghabang buhay na pagsamba, pagkamangha sa hiwaga ng pangyayari, pagkamangha sa kung paanong kagimbal-gimbal ang nangyayaring ito, na ang Diyos natin, ang Diyos na lumalang ng langit at ng lupa, ay magiging isang mahinang sanggol sa loob ng sinapupunan ng isang batang babae. At ito nga ang dapat na magbago sa atin sa ating pagtingin sa pangyayaring ito. At mas lalo pa na dapat tumaas ang ating pagpapahalaga o ang ating paggunita sa pangyayaring ito kung ito ay ating pagninilay-nilayan, kung ating maunawaan kung gaano kaluwalhati, kadakila ang kanyang layunin nung siya'y nagpasya na pumunta dito. Ito ang magiging mas malaking bahagi ng ating pag-aaral sa hapong ito. Kaya inaalala ito ni Pablo sa kanyang pag-alala, hindi ang sineselebrate niya ay yun lamang historical fact na Christ came into the world. Ang ikinamamangha niya dito ay kung anong kamangha-mangha ang kanyang layunin nung si Kristo ay pumunta dito. Ito ang focus nung sinasabi ni Paul sa 1 Timothy 1:15, "The saying is trustworthy and deserving of full acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the foremost." Dito ay inaalala niya, ang kanyang ini-emphasize ay kung gaano siyang nagulat na ganito ang layunin ng Diyos, ang layunin ni Kristo, nung siya ay bumaba mula sa langit para pumarito dito sa lupa. Ang makukuha natin dito sa sinabi ni Pablo na layunin ni Kristo na dapat magpataas sa ating pagpapahalaga sa kapanganakan ni Kristo. Una ay na makikita natin sa kanyang layunin na siya ay para sa atin at hindi laban sa atin. Makikita natin na Christ is not against us but for us. Ito ang makukuha natin mula dun sa sinabi ni Pablo na ang purpose ni Christ in coming into the world is to save. At kung si Kristo ay naparito, hindi necessarily good news yun kung ang sinabi lang ay na si Kristo ay naparito. Kasi maaaring ang kanyang layunin pala ay tayo ay gunawin, tayo ay hatulan, pero dahil ipinahayag mismo na ang kanyang layunin sa pagpaparito ay magligtas at hindi magdala ng hatol, ito ay mabuting balita sa atin na ating ikinagagalak. At ito nga ang sinasabi ni Jesus mismo, una sa John chapter 3 verse 17, though may mga nagsasabi na hindi
si Jesus na nagsabi niyan, kundi si John. Pero dito sa John chapter 3, verse 17, ito mismo ang sinasabi about Jesus and His coming. God did not send His Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through Him. To alam na natin yung verse 16, God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. At doon pa lamang nakikita na natin na ang nagpakilos sa Diyos para ipadala ang Kanyang anak ay pag-ibig para sa sanlibutan. Pero may dagdag pa nga na paglilinaw ang verse 17, na God did not send His Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through Him. At dito nakikita natin at pinililinaw na ang pagdating ni Kristo ay hindi isang dapat na katatakutan sa atin dahil baka ang Kanyang layunin ay hatulan tayo. Nilinaw na hindi yun ang Kanyang layunin. It is not to condemn the world. Pumunta siya dito to save us. At ganun din ay sinasabi uli ito sa John chapter 13. John chapter 13 verse 44. Mali ako. John chapter 12, John chapter 12 verse 44. Ito sinabi ni Jesus. Jesus cried out and said, "Whoever believes in me, believes not in me, but in Him who sent me. And whoever sees me, sees Him who sent me. I have come into the world as light, so that whoever believes in me may not remain in darkness. If anyone hears my words and does not keep them, I do not judge them. For I did not come to judge the world, but to save the world. The one who rejects me and does not receive my words has a judge. The word that I have spoken will judge him on the last day. For I have not spoken on my own authority, but the Father who sent me has Himself given me a commandment what to say and what to speak. And I know that His commandment is eternal life. What I say, therefore, I say as the Father has told me." Dito nga ay meron uli siyang paglilinaw na ang Kanyang layunin. Sabi niya sa verse 47, "I did not come to judge the world, but to save the world." At ito'y dapat magbigay sa atin ng kasiguraduhan sa puso ni Kristo na ang pagpaparito niya ay para sa atin at hindi laban sa atin. Sa ilang mga pelikula tungkol sa sports ay minsan actually madalas na mayroong eksena ng tinatawag yun na montage na pagkakasunod-sunod na sila ay nagte-training. So halimbawa sa pelikulang Rocky, nung nagkaroon na siya ng resolve, nagkaroon siya ng goal na kailangan niyang abutin, ay ipapakita na gigising siya ng maaga at magte-training ng alas 4. Yung pinapakita pagigising siya ng umaga, madilim pa, kakain siya ng itlog na raw, tapos tatakbo siya kahit na mukha siyang inaantok. Madami pang ibang mga sports shows, si Kim Bok-joo ng Weightlifting Fairy, o sa kahit ano pang ibang mga napanood nyo, Karate Kid, laging ganoong may eksena o montage na para ipakita yung dedication nung atleta, ay ipapakita na siya ay laging gumigising ng maaga gumigising siya ng maaga, nagsasanay, at pinapakita doon na siya ay dedicated, determinado na maabot ang kanyang layunin. Meron tayong makikita na parang ganitong eksena na sinasabi sa Isaiah chapter 50. Sa Isaiah chapter 50, dito nagsasalita ang servant of the Lord na tinatawag, at ito in the mystery of Christ
ay si Kristo. Ang isipin natin, nung panahon pa lang ng Isaiah, itong prophecy na to ay mas mauunawaan natin ng maliwanag kung isipin natin na ito ay si Kristo mismo ang nagsasalita. At sabi niya sa Isaiah chapter 50 verse 4, "The Lord God has given me the tongue of those who are taught, that I may know how to sustain with a word him who is weary. Morning by morning He awakens me, He awakens my ear, to hear as those who are taught." So dito pinapakita nitong nagsasalita na si Kristo na noon pa lamang, nung naghahanda pa lamang si Kristo na pumarito, ay meron na silang pagsasanay na ginagawa. May training every morning na gumigising daw o ginigising ng ama itong anak para siya ay sanayin na makapagbigay ng kaaliwan sa mga hapos, magbigay ng comfort to those who are weary. At ito nga ay dapat na magturo sa atin na ito ang dapat makita natin kay Kristo at sa kanyang puso, sa kanyang pagpaparito. Siya'y dumating ng may determinasyon na magligtas, siya'y may dedication na magbigay ng comfort at ng kapahingahan sa mga napapagod. Kaya't para sa atin, ito ay nagbibigay ng dahilan na wag nang matakot na lumapit kay Kristo dahil nakikita natin at kanyang ipinapahayag na ang kanyang kalooban, ang kanyang mismong layunin ay nailigtas tayo, siya'y tumatayo para sa atin at hindi laban sa atin. Marami nga siguro ang nakakapakinig ng tungkol kay Kristo at nakikilala nila at tinatanggap nila na si Kristo ay mabuti, na siya ay marunong, na siya ay banal, at maaaring tanggapin nila na ang Kristo na ito ay ang tanging tagapagligtas at anak ng Diyos. Pero nangyayari pa rin na kahit tanggapin nila ang lahat ng iyon tungkol kay Kristo, ay hindi sila magkaroon ng lakas ng loob na makasampalataya dahil nga sa kanilang takot dito sa banal na anak ng Diyos na lumalapit sa kanila. At dahil hindi nila makita o hindi nila pa nauunawaan na siya ay naparito upang magligtas, sila ay nagdududa at natatakot na lumapit sa Kristo na ito na siya mismo nang lumalapit sa atin. At ito nga ang nangyari kay Pedro, nung sa pagkatawag kay Pedro na ang nangyari ay nangingisda si Pedro at nagpakita ng milagro ang Panginoon sa kanya. At nung kanyang napagtanto na si Kristo nga ang lumapit sa kanya, ang kanyang naging unang tugon ay hindi na, Uy, sulit, nandito na si Christ, lumapit sa akin. Ang kanyang naisip ay lumayo kayo sa akin. Ang mas unang naramdaman ng isang makasalanang tao sa harap ng banal na Diyos, maging kay Kristo na siya nang lumalapit sa atin, ang naisip nila ay kailangan silang layuan ng banal na taong ito sapagkat hindi sila karapat-dapat. Pero sa atin nga ipinapahayag ngayon na ang layunin ng Panginoon sa pagpaparito ay magligtas. Christ Jesus came into the world to save. At tayo rin nga ay dapat nang magkaroon ngayon ng lakas ng loob na maniwala na ang layunin niya para sa atin ay mabuti at hindi laban sa atin. At hindi lamang yon ang tinuturo sa atin dito sa ating talata. Maaaring mangyari na kahit na mapaniwala tayo na ang layunin ni Kristo sa kanyang pagpaparito ay mabuti at na para tayo ay ligtas, maaari pa ring mangyari na hindi tayo magkaroon ng sapat na kumpiyansa na lumapit sa Kanya, at ito ay hindi dahil sa kakulangan ng pananampalataya sa Kanyang pag-ibig, not necessarily, kundi minsan ang dahilan ay iniisip natin tayo ang problema. Dahil tayo na mga makasalanan ay baka hindi kasama sa Kanyang mga nais na iligtas. Kung minsan nangyayari na sa mga napapanood kong mga shows o pelikula, nangyayari na may mga tao na na-hostage sa isang gera at may dadating na yung pinakamagaling na warrior nung kanilang team. So halimbawang nasa kulungan sila lahat dahil sila ngay na hostage nung kalaban,
kapag dumating na yung kanilang tagapagligtas, parang makapagbibigay yun ng isang ng sandaling hope na, uy, maliligtas kami, nandito na yung pinakamalakas na warrior sa amin. Pero kung biglang sinabi ng warrior na nandito lang ako para iligtas yung anak ng prince or yung anak ng hari, yung mga VIP lang ililigtas ko, hindi ko kayo kayang dalin lahat, ay biglang mawawalan ng lakas ng loob o mawawalan ng pag-asa, yung mga iba ay hindi pala ako kasama dun sa ililigtas. Nandito na yung tagapagligtas, pero hindi pala ako kasama sa kanyang layunin. Pero dito nga sa ating talata ay pinapakita na si Kristo ay naparito na tagapagligtas at ang kanyang ililigtas ay ang mga makasalanan. At sa sinabi ni Pablo, the saying is trustworthy and deserving of full acceptance that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the foremost. At dun sa pagpapahayag na maging ang mga makasalanan ay kasama nga sa mga nais iligtas ni Kristo, dapat din tayong magkaroon ngayon ng kumpiyansa at huwag nang matakot na tayo ay hindi kasama sa kanyang plano, hindi kasama sa kanyang pagligtas, dahil sinabi niya mismo ang kanyang pagpaparito ay para iligtas ang mga makasalanan. Sinabi na ito ay isang saying, siguro nung panahon na sinulat ito ni Pablo, ay ito nga ay naging isa ng slogan ng mga Christian, na Christ Jesus came to save sinners. At ang pwedeng pinagmulan nito ay yung sinabi ni Christ sa Matthew chapter 9, verse 12 to 13, at yung mga parallel passages sa Mark. Sa Matthew chapter 9, verse 12 to 13, si Kristo mismo ang nagpapaliwanag na it is not those who are well who need a physician, but those who are sick. I came not to call the righteous, but sinners. So, dito sinabi mismo ni Kristo na ang kanyang mga layuning tawagin, layuning iligtas, kasama sa kanyang pagliligtas ay hindi yung mga well o yung mga malusog, kundi yung mga may sakit, at hindi yung mga righteous, kundi yung mga makasalanan. Dito sinasabi ngayon, inalala ni Pablo ang kasabihan na ito dahil nagsimula siya sa verse 12, I thank Him who has given me strength, Christ Jesus our Lord, because He judged me faithful, appointing me to His service. At pagdating sa verse 13, ay nag-aalala siya nung kanyang nakaraan. Formerly, I was a blasphemer, persecutor, and insolent opponent, but I received mercy because I had acted ignorantly in unbelief, and the grace of our Lord overflowed for me with the faith and love that are in Christ Jesus. The saying is trustworthy and deserving of full acceptance that Christ Jesus came into the world to save sinners. Ang nagdala kay Pablo sa pagninilay-nilay tungkol sa layunin ni Kristo na kasama ang mga makasalanan sa kanyang nais iligtas ay nung inaalala niya kung gaano kalala ang kanyang kalagayan bago siya maligtas. Siya ay blasphemer, persecutor, and insolent opponent. At nung inaalala niya ito at kanya ding kinakabit na kahit na ganun ako ay iniligtas, kaya niya naalala itong saying na probably nga kumakalat na among Christians. Sinabi niya, it is trustworthy and deserving of full acceptance dahil napapatunayan sa kanyang buhay mismo na si Kristo ay nagliligtas ng mga makasalanan. At ito nga ang dapat na matutunan natin na sampalatayanan. Madami na siguro din ang nakakapakinig tungkol kay Kristo at maaari silang mapaniwala na si Kristo ay mabuti at na maawain, may biyaya na magligtas, pero madami pa din ang hindi sumasampalataya dahil mas nakikita nila ang kanilang kasalanan at naiisip na sila ay hindi karapat-dapat at hindi kabilang dun sa mga naliligtas. Mayroon tayong isang example ng
sa Matthew chapter 15, verse 21. Sa Matthew chapter 15, verse 21, parang sinasabi na nito na ni Kristo sa kanya na hindi ka kasama sa aking mga ililigtas. Pero ito ay isang taong nangahas na angkinin. Alam ko kasama ako at aabot hanggang sa akin ang iyong biyaya. Itong sinasabi sa Matthew chapter 15, verse 21, Jesus went away from there and withdrew to the district of Tyre and Sidon. And behold, a Canaanite woman from that region came out and was crying, "Have mercy on me, O Lord, Son of David. My daughter is severely oppressed by a demon." But he did not answer her a word. And his disciples came and begged him, saying, "Send her away, for she is crying out after us." He answered, at ito sinabi na ni Kristo mismo, "I was sent only to the lost sheep of the house of Israel." At dito parang ini-exclude na siya, para sa mga taga-Israel lang ang aking pagliligtas. Pero ito ay nagpakita ng tapang at pananampalataya sa lawak ng biyaya ni Kristo. Sabi niya, "But she came and knelt before him, saying, Lord, help me." And he answered, "It is not right to take the children's bread and throw it to the dogs." She said, "Yes, Lord, yet even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table." Then Jesus answered her, "O woman, great is your faith. Be it done for you as you desire." And her daughter was healed instantly. At dito nga ay parang sinasabi na sa kanya ni Kristo, aso ka lang, hindi ka kasama dun sa pamilya na sinama sa akin na pagpalain ko. Pero siya nga ay nag-angkin na alam ko na aabot pa rin sa akin kahit yung mga tira-tira lang na mahuhulog, kahit na aso lang ako. At ito nga yung klase ng pananampalataya na magandang magkaroon din tayo, isang pananampalataya na ikinamangha ni Kristo, na sinabi niya, "Great is your faith." Isang pananampalataya na nananalig kahit siya ay nakilala niya, oo nga, aso lang ako, pero alam ko na itong lawak ng biyaya at awa ng nagliligtas na Panginoon ay aabot sa akin, at kahit yung mga mahulog lang mula sa lamesang biyaya ang makuha ko, ito'y sapat na at makapagpapaligaya na. At itong dapat nating matutunan na pananampalataya na tayo man ay hindi karapat-dapat, tayo man ay aso lamang at hindi kasama sa pamilya ng Diyos, tayo man ay makasalanan nga. Sinasabi mismo ni Kristo, "Sino man ang lumapit sa akin, kailanman ay hindi ko itatakwil." Kaya tayo dapat ay magkaroon din ng ganitong klaseng confidence, dahil nga ipinapahayag sa atin mismo na ang layunin niya ay hindi magligtas lamang ng ilang mga mas mabubuting tao, ng mga taong hindi naman ganun kasasama, kundi ang mga makasalanan. At sinasabi pa nga ni Pablo dito, bilang isang halimbawa at isang patunay sa lahat, ay niligtas si Pablo mismo bilang isang example to display the perfect patience even to the worst of sinners. The fact na niligtas si Pablo ay dapat na magbigay daw sa atin ng even more confidence na manampalataya na ganun nga kahaba ang pasyensya ng Diyos. Ngayong itong si Pablo na isang formerly a blasphemer, an insolent opponent of the church, a murderer, ay niligtas din ng Panginoon. Siguro, yung minsan hindi natin maisip dahil mas kilala natin si Pablo bilang isang dakilang apostol, at kapag nakakwento yung kanyang dating buhay at kinukwento na sa kanyang dating buhay siya ay hinahawakan niya lang yung mga quote nung mga bumabato kay Stephen, at siguro naiisip natin at least hindi siya yung bumato, so baka hindi naman siya ganun kasama, kaya kasama siya dun sa pwede pa siyang mapatawad kasi hindi naman siya mismo yung bumato. Pero kung isipin natin, ang ibig sabihin na hinawakan niya yung coat at binantayan niya yung mga coat, inisip niya na sige, mas mahalaga pa na hindi madumihan ng dugo ng mga Kristiyanong babatuhin nyo itong inyong mga damit. Para kay Pablo nung panahon na yon, mas binigyan niya ng halaga
yung damit ng mga babato kaysa mismo dun sa mga papatayin. At makikita natin kung gaano kasahol ang ganitong tao na lumaban kay Kristo. Kaya nga sinasabi niya, at maging sa kanyang pag-alala ng kanyang conversion, hina-highlight niya yon. I was there holding the coats of the people who stoned your servant. Ito isang napakasahol na taong kriminal at siya'y kabilang sa mga iniligtas ng Diyos. Siya'y ginawa pang minister, ginawang apostol, at ito'y patunay sa atin na umaabot nga maging the worst of sinners ang biyaya ng Diyos na magligtas. Isa pa sa mga pinaka nakagigimbal sigurong salaysay sa buong Biblia ay yung kwento ng mga anak ni Lot. Sa Genesis chapter 19, doon ikinukwento na si Lot ay niligtas mula sa Sodom. Alam natin na yung Sodom ay pinulanan ng Diyos ng apoy dahil sa kanilang mga kasuklam-suklam na mga kasalanang ginagawa. At ito'y sinira ng Diyos at kailanman ay hindi na nga isa ito sa mga pinaka nakakatakot na pangyayari, nagpapakita ng matinding puot ng Diyos. At dito niligtas si Lot. At pero kung titignan natin mula verse 30, ito yung huling kinukwento sa Genesis tungkol sa buhay ni Lot. Pagkatapos siyang iligtas mula sa Sodom, sila ay nagtago sa isang kuweba. At ang natira lang ay si Lot at ang kanyang dalawang anak na babae. At hindi natin alam kung anong sumapi sa kanila. Marahil sila nga ay talagang na-impluensyahan na ng kanilang pamumuhay sa Sodom. Kaya ganito na sila mag-isip. At siguro din dahil sa nasaksihan nilang pagkagunaw ng Sodom, ay naisip nila siguro wala ng tao sa mundo. Baka ganun ang pumasok sa isip nila. Kaya ang ginawa nila, itong dalawang babae ay nag-isip na tara, para magpatuloy pa din ang ating lahi, lasingin natin yung ating tatay at tayo mag-take turns na magpabuntis sa kanya. So pagkatapos magpabuntis nung isa, nagpabuntis yung pangalawa. At doon ito nga isa sa mga pinaka nakakapagkamot ng ulo kapag ating binabasa. Siguro isama natin yung kung may tali ng mga kwento sa buong Old Testament na nakakagulo ng isip, ito yung isa yung kinatay-katay na asawa ng Levita, yung chinap-chap para ikalat sa 12 tribes of Israel. At yung siguro yung Genesis 34, yung ginawang revenge of the brothers pagkatapos na ma-rape yung kanilang kapatid. Pero itong kwentong ito, dito natapos ang kwento ni Lot. Ito ang huling nabalitaan natin tungkol kay Lot. Pero for some reason, pagdating natin sa bagong tipan, sinabi ni Pedro, tinawag niya si Lot, the righteous man who suffered through Sodom. Paano kaya nangyari na ito'y nakikilala ni Pedro na isang matuwid na tao? Well, meron tayong isang makikitang pasilip ng awa ng Diyos na dito sa talata at salaysay tungkol kay Lot. Pagdating dito sa verse 36, both the daughters of Lot became pregnant by their father. The firstborn bore a son and called his name Moab. He is the father of the Moabites to this day. At itong kwento na ito, itong mismong maliit na linya na ito na siya ay naging ama ng Moabites ay lalabas eventually sa kasaysayan ng linya ng incestuous relationship na ito. Lalabas si Ruth, the Moabite, na isa sa mga ninuno ni Kristo. At si Kristo nga na pumili ng kanyang magiging lineage, ay pinili itong lineage na ito na sumama dito sa luminya dito sa isang
nakakabiring genealogy na kasama ang isang incestuous na source. At dito nagmula ay binanggit sa Matthew genealogy na isa sa kanyang mga ina ay si Ruth the Moabite, at ito ay naging ina nga ng pinanggalingan din ni David, at dito ay lalabas din si Kristo. At dito makikita natin na si Kristo ay with intention pumunta, nakita niya ang ganitong kasuklam-suklam na kasalanan, pero kasama din sa kanyang pagliligtas maging ang linya ng ganitong klasing kasalanan. At dito napapatunayan yung isa sa sinasabing sa inaawit ng Joy to the World na ang pagliligtas ng Diyos ay umaabot far as the curse is found. Nasan man at gaano man kalayo ang inabot ng sumpa at gaano man kalalim ang pagkakabaon natin sa kasalanan, aabutin tayo ni Kristo sa yaman ng kanyang biyaya. Ito ay simpleng sinasabi ng Belgic Confession sa Article 26. Sabi dito, when God gave Christ to us, He knew well that we were sinners. When God gave Christ to us, He knew well that we were sinners. At ngayong alam natin ito at sinasampalatayanan natin na alam naman ng Diyos na tayo ay makasalanan, dapat tayong magkaroon nga ng pananampalataya at kumpiyansa na lumapit sa Diyos gaano man tayo karumi, dahil nakita naman ng Diyos ang lalim ng iyong kasalanan. Mas madumi pa ang nakikita niya, mas malalim ang kita niyang kasalanan mo, karumihan mo, kaysa sa nakikita mo sa iyong sarili. Pero siya mismo ang nagkusang lumapit sa atin. He came into the world to save us sinners. Isa sa mga pinakawalang sense na kanta tuwing Pasko ay yung Deck the Halls. Sinasabi na, "'Tis the season to be jolly, fa la 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 la." At ito daw panahon na ito, walang kinalaman sa kahit ano, sinasabi lang na ito ay panahon ng kasiyahan. Kaya tayo daw ay, this season, for whatever reason, ay a season to be jolly. Hindi naman natin sinasabi na tayo dapat bilang mga Kristiyano ay malungkot o magluksa sa harap ng kapanganakan ni Kristo. Pero kung atin ngang uunawain ang tunay na saysay ng pangyayaring ito, hindi pagiging jolly ang ating response sa kapanganakan ni Kristo, kundi ito'y pagsamba. Pagsamba, una na may pasasalamat dahil nga ating nauunawaan na ang kanyang kalooban ay mabuti para sa atin kasi He came to save, at pagsamba na may malalim na pagkamangha dahil ang kanyang pagliligtas ay hindi lamang para sa mga matuwid, kundi para sa mga makasalanan. At ito nga ang katotohanan na naunawaan ni Pablo, kaya napunta siya doon sa doxolohiya sa 1 Timothy 1:17, sa gitna ng kanyang pagsulat kay Timoteo, sa panimula ng kanyang pagsulat kay Timoteo, ay nag-opening pa lamang siya, pero dahil napunta siya into such wonderful thoughts, such amazing grace, ay kinailangan niyang isulat kasama sa kanyang mensahe kay Timoteo, unto the King of ages, immortal, invisible, the God who alone is wise, be all glory forever and ever. Amen. Ito ay nagmumula sa pag-unawa ng tunay na kahulugan ng pagpaparito ni Kristo, at ng kasama sa pag-unawa din ng kanyang layunin to save sinners. Sabi nga ni Jonathan Edwards, ang kaligayahan ng mga Kristiyano, their joy is, though unspeakable and full of glory, is a humble, broken-hearted joy. Dahil nga ang kanyang layunin sa pagpunta dito ay magligtas ng mga kasalanan. Ito ang dapat nating maunawaan upang ang ating magiging tugon habang tayo ay dinadala ng
panahon na ito na pag-isipan ang pagkasilang ng ating Panginoon, ay malinya ang ating puso na ayon sa tunay na halaga ng pangyayaring ito at mabigay natin sa Diyos at kay Kristo ang tamang papuri at pagsamba sa kanyang kabutihan at biyaya. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sa iyong salita na nakapagtutuwid sa amin. Habang kami ay namumuhay sa mundo, ay madali kaming madala sa espiritu ng kanilang mga kasinungalingan, sa kanilang mga kalayawan. Anuman ang kanilang ipinagdidiwang ay madali naming magaya, maisip na ito'y maganda rin para sa amin. Pero salamat nga Panginoon na patuloy mo kaming itinutuwid ng iyong salita at ibinabalik sa iyong kalooban. Dalangin nga namin Panginoon na patuloy niyo pa kaming turuan sa pamamagitan ng inyong banal na salita at nang sa gayon ay mapakita pa sa amin kung ano nga talaga ang tunay na kaluwalhatian ng iyong biyaya kay Hesukristo. Nang sa gayon ay maging mas angkop, mas malalim, mas mataas ang aming pasasalamat at pagsamba sa iyong pangalan. Dalangin namin na samahan mo kami sa buong araw pang ito, na araw ng kapahingahan at ano pa man ang aming mga gagawin sa natitirang araw na ito, patuloy niyo pa kaming kausapin sa inyong salita at pagliwanagin ang inyong ebanghelyo at palalimin pa ang aming pagkilala sa iyo at pag-ibig sa iyo at sa aming kapwa. Ito po aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen.